Bumagal ang daloy ng trapiko sa Ramon Magsaysay Boulevard sa Maynila nang tumagilid doon ang isang tanker truck. Sumemplang pang ilang motorcycle rider na dumaan sa lugar dahil sa natapong karga ng truck. May ulat on the spot si Manny Vargas ng Super Radio DZBB. Manny? Kumalat sa westbound lane ng Ramon Magsaysay Boulevard ang sangkaterbang sirup sa paggawa ng candy na karga ng isang tanker truck na tumagilid sa kalsada kaninang madaling araw. Ayon sa pahinanting si Jorex Concepcion, nawalan umano ng kontrol sa truck ang driver pagbaba ng NLEX connector dahil sa bigat ng kanilang karga. Kaya't itinumba na lamang nito ang truck sa bahagi ng Ramon Magsaysay Boulevard. Tumapon sa kalsada ang sirup na nagpahirap sa ilang motoristang dumaraan dahil sa lagkit ng lansangan. Ilang motorcycle rider pa ang natumba at nasaktan. Dahil dito, nagpatupad ng stop-and-go scheme sa kalsada ang MMDA habang nagsasagawa ng flushing o paglinis sa nasabing lansangan. Nagdulot ito ng matinding pagbigat sa trapiko na umabot ng 3 kilometro ang haba. Ayon sa pahinante, nagpaalam sa truck na pupunta lang sa ospital para ipatingin ang tinamong sugat pero na hindi na umano ito sumasagot sa mga tawag ngayon. Rafi, Connie? Manny, kumusta yung daloy ng trapiko sa lugar ngayon? Sa kasalukuyan, nabuksan na itong kabuuan ng Ramon Magsaysay Boulevard westbound. Ito ay sa may bahagi ng altura patungo ng direksyon ng Nagtahan. Ito ay dahil sa naisagawa ng Manila LGU ang paglilinis at pag-aalis doon sa kumalat na sirup na nagdulot ng pagkakasakit pa sa ilan sa mga rider na dumaan magmula kaninang araw hanggang kaninang pasado alas 9 ng umaga. Rafi? So wala nang danger, Manny, dun sa kalsada, kahit dun sa gilid kung saan flinashing itong natapong karga nitong truck? Tama ka dyan. Nilinis na nga yan pati yung mismong bangketa para masigurong wala nang madidisgrasya. Kasama na dyan yung mga pedestrian na maaring mapinsala pa o madulas dahil na nga rin doon sa mga kumalat na sirup. At siniguro yan ng mga tauhan ng Manila LGU bago sila lumisan kanina. Nang mabuksan ng lubusan itong westbound lane ng Ramon Magsaysay Boulevard. At yung truck, Manny, kumusta? Natanggal na ba doon sa lugar o hindi naman siya nagdudulot ng pagsikip ng trapiko pa? Hindi naman na ito nagdudulot ng trapiko pero ito'y nananatili pa doon sa lugar at ipinaubaya na doon sa mismong may-ari yung paggawa ng paraan para ito ay mahatak. Ang sinasabi ni Edward Gonzales ng MMDA Road Emergency Group ay either papalitan yung mismong tractor head o yung ulo ng trailer truck o kaya naman ay ipagagamit yung tow truck ng MMDA para ito ay mahatak sa isang destinasyon kung saan ay hindi na ito magdudulot pa ng karagdagang problema. Pero sa kasalukuyan ay nandun nga siya sa pinakagilid ng kalsada at hindi naman na ganong nakakaapekto sa daloy ng mga sasakyan dahil malapad itong Ramon Magsaysay Boulevard. Rafi? Maraming salamat, Manny Vargas ng Super Radio DZBB. Binaha ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa easterlies at local thunderstorms. Sa Aklan, isang truck ang naipit sa baha matapos magtangkang suungin ang tubig. Balitang hatid ni James Agustin. Lubog sa tubig ang bahagi ng kalsadang yan sa Banga, Aklan. Hindi makadaan ang mga motorista, kaya naipon ang mga sasakyan sa magkabilang bahagi ng National Highway habang hinihintay humupa ang tubig. Isang truck ang sumubok tawirin ng kalsada, pero hindi na nakaalis sa gitna. Nagtulungan ang mga residente at motorista para maialis doon ang truck. Hinila ang truck gamit ang lubid papunta sa mas ligtas na lugar. Nakaranas din ng baha ang ilang bahagi ng Tagbilaran, Bohol. Ayon sa mga taga roon, hindi kinaya ng drainage ang tubig, kaya bumaha sa mga mabababang lugar. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nagpaulan sa Visayas. Hanggang dibdib naman ang baha sa Talisayan, Misamis Oriental nitong Sabado. Ayon sa Talisayan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, alas 3 ng hapon nang biglang bumuhos ang malakas na ulan doon. Mabilis daw tumaas ang tubig. Humupa rin ang tubig makalipas ang ilang oras, kaya't bumalik din agad sa kanilang mga bahay ang mahigit 100 pamilyang lumikas. Localized thunderstorms ang nagpaulan sa Misamis Oriental nitong weekend, ayon sa Pag-asa. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patuloy ang pamimerwisyo ng andap o frost sa ilang lugar sa Benguet. Kabilang sa apektado niya ng mga bayan ng Atok, Mangkayan, Bugyas, Kibungan at Kabayan. Ayon sa Pag-asa, posibleng magtuloy-tuloy pa ito sa mataas na bahagi ng probinsya dahil hindi pa umaabot sa peak ang pinakamalamig na temperatura ngayong amihan season.
Nangyayari ang andap kapag bumaba sa 10 degrees Celsius ang temperatura sa isang lugar. Sa susunod na linggo o sa huling linggo ng Enero, posible raw bumaba sa 9 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura. Aabot naman sa hanggang 7 degrees Celsius ang temperatura sa matataas na lugar sa Benguet. Nakahanda na raw ang ilang magsasaka sa Benguet sa epekto ng andap sa kanilang mga pananim. Ang tumitinding lamig sa Benguet at ilan pang bahagi ng Northern at Central Luzon ay epekto pa rin ng hanging amihan. Magdadala rin ito ng ulan. Dahil din sa amihan, sabi ng Pag-asa, maalon ngayon at delikadong pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat sa ilang baybayin ng Ilocos Norte, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon Province kasama na ang Pulilio Islands. Bukod sa amihan, magpapaulan din sa ilang panig ng bansa ang shear line, easterlies at intertropical convergence zone. May panibagong low pressure area ang namuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namataan niya ng Pag-asa mahigit 1,000 kilometro east-southeast ng southeastern Mindanao. Posibleng pumasok sa PAR ang nasabing LPA ngayong araw. May medium chance ito na maging bagyo. Kung sakali, tatawagin niya na bagyong Ada ang unang bagyo sa bansa para sa taong 2026. Ngayong Martes, naitala sa Baguio City ang 14.8 degrees Celsius na minimum temperature habang 23.8 degrees Celsius dito sa Quezon City. Sa ibang balita, 2 magnanakaw ang arestado sa magkahiwalay na operasyon sa Marikina. Ang isa sinabing pagbabayaran ng ginawang krimen habang ang isa iginiit na pinagbintangan lang daw siya. Balitang hatid ni EJ Gomez. Nakaupo at nakaposas ang lalaking yan matapos arestuhin ng pulisya dahil sa panloloob umano sa isang condominium unit sa Barangay Santo Niño sa Marikina City nitong linggo. Sakay ng motorsiklo ang sospek nang dire-diretso lang daw pumasok sa gate ng kondo. Nagpatay mali siya na hindi niya talaga nag-stop dun sa guard natin para magpa-check. Kaya itong mga guard natin, immediately sinundan nila yung lalaki na dumire-diretso dun sa second floor. Base sa investigasyon, pwersahan daw sinira ng sospek ang pintuan para makapasok sa isa sa mga unit sa ikalawang palapag ng gusali. Pagmamay-ari daw ito ng 64 anyos na dentista. Wala pong tao dun sa lugar, kaya talagang ginamitan niya ito ng screw para mabuksan, may pwersa talaga. Kaya doon na siya nakita nung palabas na po siya sa isang room. At yun nga po, may bit siya na eco bag na may mga laman. Wala siyang may pakitang mga ID or pagkakilanlan na siya ay residente doon. Nakumpiska sa sospek ang isang airsoft pistol at airsoft gas canister. Gayon din ang isang patalim at ginamit na screwdriver. Na-recover din sa kanya ang mga ninakaw na items na abot sa mahigit 17,000 piso ang halaga. Kabilang ang ilang gadget, pati portable hand at neck fan. Sasampahan siya ng reklamong robbery. Magbabayaran ko na lang po yung kasalanan ko. Napag-alaman ng Marikina Police na ang motorsiklong ginamit ng sospek nakaw din pala. Pagmamay-ari raw ito ng isang taga Quezon City at ninakaw ito nito lang Disyembre ayon sa pulisya. Ginamit din umano ang motorsiklo sa isang insidente ng pagnanakaw sa Parañaque. Wala siyang pahayag kaugnay niyan. Sa records ng pulisya, nakulong na ang suspect noong 2023 at 2024 dahil sa robbery at kasong paglabag sa Motorcycle Crime Act. Isang lalaki ang inaresto rin ng pulisya dahil sa pagnanakaw umano sa isang auto shop sa Barangay Marikina Heights nitong linggo. At dito nga po ay bigla niyang kinuha na walang pasintabi sa mga may-ari ang isang car battery po. Nakita po siya ng isang katiwala dun sa lugar. Na-recover sa suspect ang ninakaw na baterya na halos 3,000 piso ang halaga. Itinanggi ni alias Josh ang pagnanakaw. Hinihintay lang daw niya noon ang kanyang mga kaibigan malapit sa auto shop para maglaro ng basketball. Aniya, pinagbibintangan lang siya. Hindi ko po talaga nagawa yun. Siguro ba may galit sa akin yung ma'am, yung may nagka-complain po. Ma'am, bigla pong dumating yung 3 kasamahan nila, ma'am. Tapos biglang ako po yung tinuturo nila na kumuha po ng battery doon. Naharap sa reklamong theft ang suspect na nakadetain sa custodial facility ng Marikina City Police Station. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay na nang matagpuan sa loob ng truck ang isang lalaki sa
Herona sa Tarlac. Chris, meron na ba tayong na-establish na motibo kung sa krimen na ito? Oni, pagnanakaw ang tinitingnang motibo sa krimen na nauwi sa pagpatay ayon sa pulisya. May hawak ng person of interest ang PNP. Siya raw ang huling kasama ng 50 anyos na biktimang nawawala ang pera. Base sa investigasyon at sa kwento ng residenteng nag-report sa pangyayari, magkatabi nilang ipinarada ng biktima ang kanilang sasakyan sa barangay Magaspak. Nang bumalik siya sa lugar, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto sa passenger side ng truck. Nakasandal daw noon ang katawan ng biktima na nadiskubreng may saksak sa kaliwang dibdib. Tuloy naman ang investigasyon sa krimen. Arestado ang isang lalaki sa Talavera, Nueva Ecija matapos mahulihan ng iligal na droga. Sa bypass operation sa barangay Pinagpanaan, nasabat ang mahigit sa 60 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng halos kalahating milyong piso. Nakuha rin sa kanya ang perang ginamit sa operasyon at isang hindi lisensyadong baril at mga bala. Maharap ang sospek sa kaukulang reklamo. Sinusubukan pa siyang kunan ng pahayag. Arestado rin sa bypass operation na isang lalaki sa Lawag, Ilocos Norte. Nakuha sa sospek ang mahigit sa 7 gramo ng hinihinalang shabu. Ayon sa mga otoridad, matagal nang minamanmanan ang sospek bago isagawa ang operasyon. Maharap siya sa kaukulang reklamo. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang sospek. Huli kam sa Quezon City, nilooban ng lalaking yan ang isang gasolinahan sa Katipunan Avenue noong January 2. Nalimas niyang nasa 70,000 pesos na kita ng gasolinahan. Ang lalaking nanloob kabilang sa isang grupo ayon sa Quezon City Police. May isa pang gasolinahan na paraw silang biniktima. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap ng alarma mula sa Haya Nueva Ecija tungkol sa isang grupo na nagnakaw ng vault ng isang convenience store roon. Sa tulong ng GPS ng vault, natunto ng 6 na suspect at naaresto sa isang bahay sa Lagro, Quezon City. Dumating din ang kinatawa ng isa sa mga gasoline station at positibong kinilala ang suspect. Aminado ang may-ari ng bahay na anak niya ang isa sa mga naaresto, pero itinanggi niyang kilala niya ang 5 pang suspect. Matapos iproseso ang mga ebidensya, ibibiyahe muli sa Haya Nueva Ecija ang mga suspect para ma-inquest para sa robbery. Wala silang pahayag. Update naman tayo sa Bulkang Mayon. Nagkaroon po ng pagbuga ng lava sa bulkan kaninang madaling araw. Kaya ang Albay Provincial Government puspusa na ang paghahanda sakaling kailangang ilikas ang 70,000 residente. At mula po sa Legazpi, Albay, may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, pinamamadali na nga ng pamahalaang panlalawigan ang pagmobilize ng mga sasakyan na maaring gamitin sa paglilikas ng mga tao sakasakali nga na iakyat na sa Alert Level 4 ang status ng bulkan. Ayon nga kay Governor Noel Rosal, aabot kasi sa 70,000 katao ang kailangang ilikas kapag itinas na nga sa Alert Level 4 ang status ng bulkan, kung saan dapat wala ng tao sa extended danger zone na 7 to 8 kilometers. Kapag nasa alert level 4, posible ang pagputok ng bulkan anumang oras at maaring palawigin pa ang danger zone sa 10 kilometro o mahigit pa mula sa summit crater. Kaya naman tulong-tulong daw ang PDRRMC, mga sundalo at pulis, pati na ang mga LGU at barangay officials para maihanda ang mga kakailanganing sasakyan. Kahapon, Connie, nasa 526 na tonelada ng sulfur dioxide o asupre ang naibuga nito, habang nasa 1,000 meters naman ang taas mula sa crater ng steaming nito at ang katamtamang pagsingaw napapadpad naman sa Kanluran, Timog Kanluran at Timog Kanluran. Kagabi, simula alas 11 ay nagpakita muli ng aktibidad ang bulkan sa pagduos-dos ng uson at pagbagsakan ng bato. Sa video na inilabas ng Feebox, nagkaroon ng maiksing lava fountaining na tinatayang 100 meters ang taas mula sa tuktok ng Mayon. Nangyari ito, Connie, ganap na 1:39 a.m. at tumagal lamang ito ng 35 seconds. Nanatili pa rin ang Alert Level 3 status ng bulkan. Kabilang nga sa mga aktibidad nito ang pagbuga ng lava dome at lava flow.
nakapagtala rin ng 206 rockfall events, 63 pyroclastic density currents sa Uson at ngayong umaga, Connie, sumilip muli ang bulkan mula sa mga ulap na mayat-maya naman ay tumatakip dito. Connie, sa ngayon ang base lamang ng bulkan ang visible dahil nga may makapal na ulap na bumabalot mula dun sa tuktok nito, at mayat-maya naman nakakatanggap tayo ng mga text alert mula sa NDRRMC na pinag-iingat nga ang publiko dahil nga sa maaring maging peligro ng pagdaloy ng uson at rockfall events, Connie. At Ian, kamusta naman ang sitwasyon ng mga residenteng nasa evacuation centers? Well, Connie, doon sa pag-iikot natin, ang nakikita naman natin na ibibigay yung kanilang mga pangunahing pangangailangan. May community kitchen sila doon, may mobile kitchen din ang nilagay ang DSWD. Pero yung nakita natin na isa sa mga inconvenience kaya doon sa Malilipot ay may pagkakataon na nawalan ng kuryente at syempre dahil maraming tao doon sa evacuation center, nag-iiyakan yung ilang bata dahil nga nainitan, pero bumalik din naman yung kuryente kalaunan kaya nasolve kagad yung problema. Actually, Connie, yung mga nandoon sa evacuation na yon ay ililipat sana sa isang tent city doon din sa Barangay San Jose, pero ang nangyayari kasi, Connie, ay dahil nga sa banta ng LPA ay sinasabi ng kanilang alkalde na baka hindi muna nila palipatin yung mga residente na nasa evacuation center dahil nga maaring lumakas ang pag-ulan, maaring lumakas ang hangin, ay mas mahihirapan sila kung nasa tent sila nananatili, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz.